Dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko na ang nanay ng aking asawa, at muli ay nilapitan ko si nanay at muling inilapat ko ang aking labi at sa unang pagkakataon at naramdaman ko ang tunay na pagmamahal sa matinong kaisipan dahil ginagawa ko na ito habang wala ng tama ng alak at may kasamang ng damdamin. Huwag kang mag-alala sa ating dalawa dahil hindi ko naman tunay na anak si Dean. Anak siya ni Roger sa dati nitong kinakasama. Ako na lang ang nag-alaga sa kanya at nagpalaki, sabi ni nanay habang nagpapahinga kami. Matapos na ulitin namin ang aming ginawa kagabi, sa sunod na sahod ko, lilipat tayo ng bahay na inuupahan. Doon ay mag-umpisa tayong magsama bilang mag-asawa, sabi ko kay Marie. Matapos ang isang gabi na halos walang pagsidhan ang kaligayan na naramdaman ko dahil sa pag-aakala ko na buhay si Dian at siya ang aking kasama, hindi ko na napigilan ang aking sarili na ipadama sa aking asawa. Ang aking kasabikan, sa kanila ko lang kasi naramdaman ang pagkakaroon ng isang pamilya sa aking asawang si Dian at sa kanyang ina pansamantalang na kumpleto ang mga pagkukulang sa aking buhay. Pero hindi ibinigay sa akin ng matagal ang aking nilalasap ng ligaya sa piling ng aking asawa dahil sa aksidenteng nangyari na nagbunga ng pagkawala ng ni Dian. Pakiramdam ko, binagsakan ako ng mundo sa pagkawala ng aking asawa, ang pagkamuhi ko sa alak. Dahil sa pagiging lasenggo ng aking ama na aking kinalakihan. Ay doon din pala ako mapupunta. Ang alak din pala ang magtatanggal pansamantala ng kirot sa aking dibdib. Mabuti na lang nandito ang nanay ni Dian na patuloy na sumusuporta sa akin at nagpapaalala, kaya ramdam ko pa rin kahit paano na meron akong pamilya. Ano ba ang itatatawag ko na sayo ngayon? Biglang tanong ko sa nanay ni Dian dahil alam ko at ramdam ko na hindi lang din basta manugang ang tingin niya sa akin. Napatingin naman ito sa akin at napangiti. Alam mo, hindi ko tunay na anak si Dian. Anak siya ni Roger sa dati nitong asawa. Ako na ang nagpalaki sa kanya. Simula nang makikilala ko si Roger ang kanyang ama, doon ko na naalala na nasabi pala ni Dian noon sa akin na hindi nga pala siya ang tunay na ina. Kung ganun, hindi ko na kailangan makonsensya sa pagpatol ko sa kanyang ina. Nang dumampi muli ang mainit na labi ni nanay at simulan ko ng laruin ang pag-ibig ko sa kanya. Hanggang sa tuluyan nang nakalimutan ko na stepmother ito ng aking asawa, lalo na nang tuluyan ng ibuka ni nanay ang pintuan ng bahay at tuloy-tuloy akong pumasok at si nanay ay napakapit na lang sa unan. Nang umpisahan ko ng maglinya ng kuryente at nang madikit ang mga ito ay nagbigay ng tila ilang libong boltahe. Na hindi nagtagal ay tuluyan sumabog ang sobrang enerhiyang aking nararamdaman. Si nanay naman ay nakapikit na lang ito habang patuloy na sumasabay sa bawat galaw ko. Walang anumang lumalabas sa bibig ni nanay, tanging langit-ngit lang ng sahig ang aking naririnig. Nawala man ang aking asawa na maasikaso, napalitan naman ito ng kanyang stepmother na higit na may karanasan sa buhay. At halos doble ang ginagawa kumpara sa aking dating asawa, kahit na 36 na si nanay at ako ay 22. Hindi halata parang magkaedad lang kami, maalaga si nanay sa katawan at hindi mahilig kumain, kaya napapatili nito ang slim na katawan. Marie, sana hindi na matapos ang ganito, sana habang buhay na tayong magkasama at ipapangako ko sa'yo, na mamahalin kita ng higit pa sa aking buhay. Ito ang sabi ko sa dating nanay ng aking asawa, na Marie pala ang tunay na pangalan at sa nakalipas na halos isang taon namin pagsasama sa bahay, ay mistulang mag-asawa na kami at doon ay patuloy kong naranasan ang pagmamahal ng isang babae, isang pagmamahal na matagal kong hinahanap simula nang ako ay namulat. Marie, sana hindi na matapos ang ganito. Sana habang buhay na tayong magkasama at ipapangako ko sa'yo na mamahalin kita ng higit pa sa aking buhay. Ito ang sabi ko sa dating nanay ng aking asawa, na Marie pala ang tunay na pangalan at sa nakalipas na halos isang taon namin pagsasama sa bahay ay mistulang mag-asawa na kami
at doon ay patuloy kong naranasan ang pagmamahal ng isang babae, isang pagmamahal na matagal kong hinahanap simula nang ako ay namulat. Mabuti naman at nakalipat ng tayo ng bahay, mahirap na yung panay ang tago. Ito ang sabi sa sakin ni Marie, ang stepmother ni Diane. Hayaan mo lang sila, hinuhusgahan nila tayo, palibhasa hindi nila alam ang ating pinagdaanan, sabi ko pa kay Marie. Dahil sa dating tinitirhan namin, ay pinag-uusapan raw kami na matapos raw ang anak. Yung nanay naman ang sumausaw. Basta ako, wala akong pakialam sa kanila. Ang alam ko sa sarili ko, mahal ko si Marie at mahal nila ako. Okay lang yun, ang mahalaga nasa tabi kita. Sagot ko agad, nag-alala kasi ito na baka raw dumating ang araw na iwanan ko siya. Dahil hindi kami mag-anak, hindi kita iiwan at para patunayan ko sa'yo na mahal talaga kita. Uwi tayo sa probinsya namin, doon kina lola, ipapakilala kita. Dagdag na sabi, para mawala ang agam-agam ni Marie. Bakit sa lola mo, wala ka bang ina o ama? Biglang tanong ni Mayer, dahil sa sinabi niya, ay muling sumariwa sa akin alaala. Dahil sa masaya na ako sa piling ni Diane, at lalong naging maligaya ako sa piling ni Marie, at nakalimutan ko na ang pagnanais ko na makita si Mama, pero sa pagtanong ni Marie, ay muling nabuksan ang aking isipan, mahabang kwento. Kaya kay lola na lang kita ipapakilala, sabi ko pa. Dahil baka muli na naman akong lumuha, kapag naiisip ko ang aking ina, makikinig ako. Kahit gaano kahaba, 1 taon na tayong nagsasama, pero hindi pa natin kilala ang isa't isa. Ako rin naman ay maraming kwento sa buhay, siguro baka kasing haba rin ng iyong kwento mo. Sagot ni Marie sa akin, habang nakatingin sa mukha ko. Kaya muling akong humalik sa kanyang noo at nakita ko ang magandang mukha nito, na labis na nagpapasaya sa akin. Alam mo ba na sa totoo lang galit ako sa alak at ayaw na ayaw ko talaga niyan. Dahil ang aking ama ay lulong sa alak, iyon nga ang dahilan kung bakit ako, walang magulang sa ngayon, wala akong kinagisnan ina. Meron nga akong ama, pero hindi ko ramdam, kaya si lolo at lola na lang ang naging gabay ko sa aking paglaki. Ito ang simula ng pagkukwento ko kay Marie, na tila unti-unti kinukurot ang dibdib ko, dahil sa muling pagsariwa ko sa aking nakaraan. Bakit ka napapaluha? Nag-umpisa pa lang ako ng kwento, wala pa sa pinakamasakit na parte yan. Biglang sabi ko kay Marie, at punas sa pisngi niya, nang makita ko na tumulo ang luha nito. Nakaka-relate kasi ako sa kwento mo. Sagot naman ito sa akin, kaya ako ay ginanahan na isalaysay sa kanya ang aking buhay, dahil ramdam ko na nakikinig talaga siya, na tila ba halos magkadugtong ang aming storya. 2 buwan pa lang daw ako noon, nang umalis si Mama, dahil sa madalas na pananakit ni Papa sa kanya, lalo na lapaglasing ito. Sabi ni Lola muntik na raw na nasawi si Mama noon dahil sa hawak na itak ni Papa, kung hindi lang niya naawat si Papa at baka pati raw ako at tatamaan. Dahil karga-karga ako ni Mama, kaya simula noon, hindi na nagpakita si Mama sa amin. Saan? Probinsya ka ba? Anong pangalan ng iyong ama? Biglang tanong ni Marie, na napansin ko na nagbago ang histura ng mukha sa gubat. Sorsogon ako, ipinangak at lumaki. Macario ang pangalan ni Papa, pero kung tawagin siya sa barangay namin ay Palahubog. Dahil sa madalas nitong pag-inom, hindi ko patapos ang aking mga sinabi. Biglang tumayo si Marie, at nakita ko ang biglang pagtulo ng luha nito. At bumalik ako sa higaan namin, hindi ko na rin binalik ang akong suot. Dahil sa paglabas nito at bagong paligo, tiyak, ulit na naman ako. Sabi ko sa aking sarili. Habang napapangiti, anong nangyari? Naudlot tuloy ang kwento ko. Biglang sabi ko kay Marie nang lumabas na ng banyo at sabay yakap ko pa dito. Huwag mo akong yakapin. Biglang hawin ito sa kamay ko nang akmang yayakapin ko ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Sabi mo, makikinig ka sa kwento ko. Tapos ngayon bigla-biglang nagagalit ka sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa sarili ko. Sabay na biglang hagulgol ng iyak. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Dahil sa biglang pag-iyak nito. Kaya muli kong niyakap at nilambing tulad ng aking madalas na gawin kapag gabi. Huwag mo nga akong hawakan.
Biglang sigaw nito sa akin na aking ikinagulat na sa unang pagkakataon ay doon ko nakita si Marie na parang galit at ayaw magpalapit sa akin. Hindi ko na lang pinilit at lumabas ako ng pinto ng bahay. Doon sa may tindahan, sa labas namin, ay umupo ako at nagmuni-muni. Inisip ko kung may nasabi ako na hindi maganda sa kanya kanina, pero wala anong ikinagagalit niya, kaya naisipan ko na bumili muna ng paborito niyang pagkain para maibsan ang parang inis nito. Mahal na mahal ko si Marie, kaya lahat ng paraan ay gagawin ko para maging masaya lang siya at magkasama kami, sabi nga nila, sa relasyon daw namin. Bakit anong ginagawa mo? Bakit ang gulo ng damitan? Aalis ka ba? Saan ka pupunta? Bigla kong tanong nang makita ko ang loob ng bahay na tila hinalukay. May hinahanap lang ako. Nandito lang yun. Matagal ko nang itinatago yun. Ano ba yun? Tutulungan kita. Lumang wallet ko. Yung may mga papel. Meron kasing picture doon. Sabi pa ni Marie. Baka iyon. Biglang sabi ko nang makita ko. Ang isang kulay itim na tila wallet na luma. Agad naman kinuha ni Marie. Mula sa ilalim ng damitan. Kilala mo ba ito? Sabay na pakita sa akin, ang larawan na hinahanap niya. Medyo malabo na ito at black and white pa, pero nang titigan kong maigi, doon ko nakikilala ang lalaki. Dahil sa ayos ng buhok nito, papa ko yan. Bakit meron ka yan? Biglang sabi ko sabay tingin kay Mere. Bigla naman umiyak si Mere at sabay yakap sa akin. Patawarin mo ako. Matagal na kitang hinahanap, ito ang narinig ko. Sasabi ni Marie. Kaya hinawakan ko ang mukha nito. Ang bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, anak. Ako ang iyong ina. Picture namin ng papa mo yan, noong nasa fiestahan kami. At unang pagkikita namin, sabi pa ni Marie sa narinig ko, hindi ko alam kung luluha ba ako o maiinis. Parang biglang uminit ang dugo ko at tila banandiri ako sa aking sarili. Ma, ikaw ba talaga ito? Ikaw ba ang ina ko? Na matagal ko nang hinahanap, bakit hindi mo sinabi agad? Bakit ngayon ka lang? Bakit kailangan umabot pa tayo sa ganitong sitwasyon? Biglang tayo at hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng oras na iyon. Lumuluha akong lumbas ng bahay at tila wala ako sa sarili. Naglakad ako sa kalsada na hindi ko alam ang direksyon. Pakiramdam ko ang dumi ko. Bakit sa ina ko pa? Bakit kung kailan halos ilang daan beses na naipasok ang aking puso sa kanya, ang aking labi ay pilit ko na kinukusot na tila tinatanggal ko ang mga bakas ng padampi ko sa aking ina. Anak, kung kailan kita nakita na saka mo pa ako iiwan, ito ang tila bulong na naririnig ko sa aking tenga at ramdam ko na may nakahawak sa aking mga kamay pero wala akong lakas para dumilat at tila ba nakatulog ako na napakahaba. Dahil sa muling pagmulat ko, bakit ako nandito? Bakit hindi ko maigalaw ang binti ko? Sabi ko, sabay na, biglang babangon ako. Pero nang laki ang aking mata sa aking nakita, may nakatali sa aking isang paa, may tila bakal na nakabaon. Dito, Mama, iyon na lang ang nabigkas ko at tuluyan ng nanglabo ang aking mata dahil sa muling pagtulo ng aking luha. Anak, nandito na ako. Hinding-hindi na kita iiwan, magsasama na tayo ng habang buhay. Sabay na may humalik sa aking noo at nagtitigan ko ito, si Marie, si Mama. Hindi ko alam kung paano ko patatawagin ito. Malakas ang pagkakabundol sa'yo ng jeep nang bigla kang tumawid nang lumabas ka ng bahay. Mabuti na lang at binti lang ang nabali sa'yo. Anak, matagal din kitang hinanap. Huwag mong sisihin ang sarili mo, wala kang kasalanan. Pareho natin hindi alam ang totoo. Sabi pa sa akin ni Mama nang makauwi na kami at nagpapagaling na ako sa bahay. Patawarin mo ako, Ma. Hindi ko sinasadya. Ito na lang din ang nasagot ko sa aking ina. Ngayon anak, babawi ako. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Sabi ni Mama sa akin habang inalalayan ako sa muling paglakad na tila bumalik ako sa pagkabata. Pero sa isip ko, sobra-sobrang bawi na ang nagawa ni Mama. Ang matagal na pangungulila ko sa ina,
ay ibinigay na niya noon. Sa maling pagkakataon nga lang, sabi ko sa aking sarili, hindi talaga kita iiwan noon sa aking pag-alis. Natakot lang ako sa iyong ama. Wala naman akong pupuntahan ng araw na umalis ako. Nagpalaboy-laboy ako noon sa kalsada, naulanan, nalipasan ng gutom, at kung sakaling kasama kita noon, baka kasama ka sa mga dinanas ko na hirap. Mabuti na lang at makilala ko ang truck driver na si Roger, ang ama ni Diane. Kahit na malayo ang edad ni Roger sa akin, ay nakisama ako sa kanya. Bukod kasi sa mabait ito, ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin, na hindi ko naramdaman sa iyong ama. Hindi nga lang kami nagkaroon ng anak, dahil kamamatay lang ng asawa ni Roger noon, ay ako ang nag-alaga kay Diane. Pero kahit minsan ay hindi ka nawala sa aking isipan, wala lang akong pera para puntahan ka doon sa lola mo. Lalo na nasa Mindanao na kami tumira ni Roger. Kwento pa ni mama sa akin, na lalong nagbigay ng linaw sa aking paghahanap ng ina. Lola, may kasama ako, may ipapakilala ko sa inyo. Malayo pa lang ako sa kubo kung saan ako lumaki, ay sumisigaw na ako sa pagtawag ko kay Lola. Kung dati lungkot ang nararamdaman ko sa lugar na ito, pero ngayon saya at tuwa na. Maria, ikaw na ba yan? Parang walang nagbago sa'yo. Parang hindi ka tumanda. Ikaw pa rin ang Maria ang nakilala ko noon na ina ni Celso. Sabi ni Lola, sabay yakap ni Mama. Muli ay hindi nito napigilan ang pagtulo ng luha ng dalawa. Kung buhay lang ang lolo mo Celso, siya ang unang-unang matutuwa sa pagkikita ninyong mag-ina, sabi pa ni Lola. Pero may hinahanap pa rin ang aking mata. Lola, si Papa palaasan, wala na rin ang iyong ama. Dahil sa madalas na pag-inom ng alak, nagkasakit. Kaya bumagsak ang katawan, mga 1 taon na siguro. Gustuhin ko man ipalam sa'yo ang nangyari sa iyong ama. Hindi ko naman alam mong saan kasusulatan. Nalungkot din ako sa sinabi ni Lola. Dahil hindi ko na naabutan na buhay si Papa. Na kahit na, hindi niya pinaramdam na anak niya ako. Pero sa lumipas na panahon at sabay na nakita ko na si Mama, na wala na ang tampo ko sa kanya. Marami na ang nagbago dito. Hindi na ito ang dating lugar na iniwan ko. Sabi pa ni Mama sa akin, habang nakaupo kami sa muling ginawang kong duyan. Kung saan sinama ko siya at itinuro ko sa kanya kung saan ako naglalagi kapag iniisip ko siya, na kunyari kasama ko siya noon sa duyan. Pero ngayon, hindi na panaginip at hindi na tanaw sa kalangitan ang ginagawa ko, dahil totoong kasama ko na ang aking ina. Ang dating pangarap ko na makasama sa duyan si Mama ay natupad na. Mahirap, masakit ang kapalaran ko noong bata, pero hindi hinayaan ng kapalaran na manatiling may kulang sa aking puso. Namuhay nga kami ni Mama bilang mag-ina. Kasama si Lola kung saan ako lumaki at muling nabuo ang aking pagkatao. Sa ngayon ay 50 anyos na ako. May mga anak at mabait na asawa tulad ni Diane noon at ni Marie. Ang nangyari sa amin ni Mama ay tuluyan na amin ibinaon sa limot sa pag-alis namin ng Maynila. Tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam sa tunay na nangyari. Pero kahit nawala na si Mama at si Lola, ang alaala niya ang patuloy na nasa aking puso at patuloy pa rin ang paghingi ko ng kapatawaran sa aking ina. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat!